ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang isa na namang kwento na pinamagatang Kalabuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! May kumakatok. Sino na naman kaya ito? Sandali lang, nandyan na! Pare, Asyong, Ah. pwede ba kitang istorbuhin ngayon? Bakit? Anong kailangan mo? Teka, may dala ka pa palang alak, pare. Oo, pare. Hindi lang alak ka. Ah? May dala rin akong pulutan na. Ay, nako. Binili ko sa Mang Inihaw. Masarap pulutan yan, pare. Halika, pumasok ka muna, pare, at maupo ka, ha? Halika. Salamat, pare. Oo. Oy, sandali lang, pare. Kukuha muna ko ng baso at magkakarak ako ng yelo, ha? Nako, pare. Oh, Meron ng disposable na baso. At yung pulutan nakalagay na rin sa disposable plate yun. At may dala na rin akong tube ice. ay, nako. Wow, ayos Oo. yan, pare. O, sige. Maupo tayo at ilatag mo ang kwan. Ilalatag mo yung alak pulutan dyan. Ilapag mo dyan. Pare, Oh, bago tayo mag-umpisa, sasabihin ko na muna ang problema ko sa iyo. ha? May problema ka, pare. Sige. Ano yon? Sabihin mo lang at nakahanda akong tulungan ka, pare. 24 oras, kahit lindol, bagyo, lumang sakuna, pare. Ha? Sige na. Sabihin mo na sa akin. Ano yan, pare, ha? Pare, gusto ko na nga mag-asawa. Ha? Oo. Mag-aasawa ka, pare. Sino naman ang aasawain mo? Si Melinda, pare. Ay, nako! Kailan naman si, mga kapatid, kailan naman si Pilar? Pinagandang dalaga na kapitbahay nila. Ay, nako, haya na naman ang mga marites. Nagkumpul-kumpulan Nagkumpul-kumpulan na naman sila. Araw-araw na lang silang may bagong isyo. Lalang natin yata ang mga to kung wala silang bagong ichichismis. Ay, Bibang! Ay, ikaw pala, Ate Punyang. Huwag mong sabihin may problema ka na naman at bibili ka ng serbesa. Ay, hindi na ako nawawala ng problema, Bibang. Tulad ngayon, problema ko ang kuya. Talagang baliw na baliw siya kay Karen. Ha? Ay, bakit? Andyan na naman si Karen, yung maganda at sexy na reporter ng TV. Oo, Bibang. Dako, wala nang kade-kadelikade sa ang babaeng yun. Napakaganda pa naman. Mukhang pera. Ay, nako, bakit mo naman nasabing mukhang perang babaeng yon? Malaki naman ang sahod niya bilang reporter ng telebisyon na. Dako, mantagin mong siya pala ang kumukuha ng pensyon di kuya. Pati sweldo niya sa pagka-vice mayor. Niya, ang babaeng yun din ang kumukuha. Pero ako na kapatid niya, hindi ba lang ako binigyan ng kahit $5? Ay, papaano naman kasi? Balita ko, gastadora ka raw. Kaya hindi ka na pinahahawakan ng pera. Bibang! Magkaalis na nga rita. Doon na ako makipagkwentuhan sa tindahan ni Ijan. Diyan ka na nga! Nakakainis! Ay, nako, nainis sa akin ang pangit na matandang yon. Akala niya siguro, papaboran ko siya. Tama lang na hindi siya pahawakin ng pera ni Vice Mayor. Dahil ang yabang ng matandang yon kapag may hawak na pera. Buti nga sa'yo.
You can jive, having the time of your life. Oh, see that girl. What's that singing, digging, and dancing queen? Oh, ayan. Nakapag-makeup na ako. Lalong gumanda ako. Ay, Belinda! Ay, nako. Higanti na naman tong tatay ko. Oo. Ano ba naman kayo, itay? Kayo talaga, nakakagulat kayo eh. Kanina ka ba dyan eh? Hindi ka ba nakakalis? Baka inintay ka na sa tindahan nila Darwina! Naghihanda lang ako, itay. Oo, ayan paalis na nga ho ako eh. Teka! Ang pula-pula naman ng tukha mo ah! Baka makikipagligawan ka na doon! Hay! Ayaw ko magpagligaw ka sa labas ah! Ha! Gusto ko! Dito ka ligawan sa bahay! Kung di, may mapapataya ka! Malinaw! Opo, itay. Nakaw, kulasin siya. Mga buwisit kayo. Maring Benito, lagi nyo lang akong ginugulat Alam nyo naman sakit ako sa puso. Bigla-bigla yung bubuksan ang pinta. Ay kung inatake ako, aray ko. Ay Kap, bakit mo kami pinatay? Ay sinampal. Aray ko. Bakit mo kami binaril? Ay, sinampal? Ginulat nyo ko Pasalamat kayo, wala akong hawak na anumang sandata. Dahil kung meron, dinapatay ko na kayo. Ay, kaya huwag nyo nang ulitin yan, ha? Ay, oo, Kap. Sige. Ano ba yung sasabihin nyo sa akin? Sabihin nyo na kagad. Kap, si Aling Punyang kasi. Nandun sa tindahan ni Aling Ijang. At lasing na lasing na. At nagwawala. Ay, oo, Kapitan. Totoo ang sinabi ni Benito. Naku, ang daming marites na nanunood sa kanya. Ay, sabi nila, wala ka raw kwentang kapitan. Pabaya ka raw sa tungkulin. Dahil hindi mo raw madisiplina ang sariling asawa mo. Napaka-inutil mo raw, kapitan. Walang hiyang punya. Walang hiyang punya nga na. Papatayin ko siya. Mapapatay ko. Aray ka. Kap? Ang dibdib ka. Hindi ako makahinga. Kapitan! Ay, nakobre. Anong ginagawa mo dyan? Hindi mo yata alam kung anong gagawin. Ha? Ay, alam ko, Benito. Ha? Ano pang ginagawa natin, ha? Tumawag na lang tayo sa punerarya. Ano? Tanga! Buhay pa si Kapitan. Hindi pa yan mamamatay. Kaya halika, tulungan mo ko. Ha? Katayan na natin siya. Ay, isugod natin siya sa burger. Sa ospital. Bilisan mo! Sige, tayo na. Pare, samahan mo ako mamayang gabi na umakyat ng ligaw kay Melinda. Oo, pare. Magdala tayo ng gitara. Mag-imbita tayo ng gitarista at haranay natin, ha? Harana? Nako, old style na yun, pare. Hindi na uso yan ngayon. Oo, old style nga, pero yun ang gustong-gusto ni Dandoy. Kaya kailangan old style din ang paraan ng panliligaw mo kay Melinda. Kung ganun, Oh. hahanap pa tayo ng gitarista, pare. Oo, pare. Huwag ka mag-alala. May kilala ako. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya mamaya. At humanda ka sa mga sasabihin mo kay Melinda. Kailangang mapaibig mo siya
para magkapag-asawa ka na. Oh, Bren, bakit? Anong nangyari? Bakit napasugod ka? Naku, Veronica, si Kapitan. Isinugod nila Ambring at Benito sa slaughterhouse. Ay, sa ospital. Bakit? Ano bang nangyari kay Kapitan, ha? Nabigla kasi sa ibinalita nila Ambring at Benito. Ayon, inatake na naman sa puso. Nag-aalala ako, friend. Baka mamatayin na si Kapitan. Magtatagumpay si Kagawad Asyong sa plano niyang pagpapatalsik sa atin. Ano? Diyos ko, kung gano'n, halika. Puntahan natin kaagad sa ospital si Kapitan. At tika, saan bang ospital isinugod si Kapitan, ha? Doon sa community hospital sa ating bayan. Doon sa slaughter hospital. Ano, delikado doon si Kapitan. Nandun yung ahente ng punerarya. Kung walang bantay ang pasyente, papasukin niya at tutuluyan ng patayin para kumita siya. Kaya di ka pining, punta na natin kaagad si Kapitan doon at ilipat sa ibang ospital. Halika na! Pare boy, tingnan mo nga itong suot ko kung bagay na bagay sa akin, oh. Ha? Ah. Bunjing, ang pugi-pugi mo sa suot mo ah. Ganun ba, pare? Ito ang isusuot ko mamayang gabi, pare. Aba, bakit? Saan ka ba pupunta mamaya? May party ka bang pupuntahan? O kaya may nagyaya sa'yo para mag-disco? Sinong nag-imbita sa'yo? Wala akong pupuntang party o disco, pare. Kundi aakya ako ng forma na ligaw. Ano? Oo. Aakyat ka ng ligaw ka mo? Kanino kay Ira Chicano o kay Myra Resede? Naku, nagsasayang ka lang ng oras mo. Hindi ganyang tipo ng lalaking gusto nila Myra Resede at Ira Chicano. Natural, harap din sila ng katulad nilang may disenteng trabaho. Pero ikaw wala eh. Napaka-saki mo namang magsalita, pare. Pero hindi sila ang liligawan ko. Sino? Yung anak ni Mang Kanor na si Pilar na shoplifter? Ha? Naku, puti kung papatulan ka ni Pilar. Mukhang pera yun. Nakikabit siya kay kay... Ay, hindi rin siya, pare. Wala sa mga binanggi mo. Yung liligawan ko, talagang gusto ko lang mag-asawa, pare. Lagi na lang akong kwan. Yung una ng kayakap ko sa higaan. Sino bang liligawan mo? Sino pare? Sino pa? Di si Melinda. Di na naman ako dalawin ng ato. Tsaka, sino kayang kinakahulan ni Brownie? He! Tubigin na nga yung Brownie! Di ako makatulog! He! May nagigitara sa labas. Sa ko'y alabi, Ha? katlikay, hindi ko, tulog ko,
Naku, may naghaharana. Sino kaya ito? Sino tong naghaharana na ito? Makabangon na nga. Ay, Belinda! May tao! Sa labas! Naku, Itay! May nag-aalala! Parang nagustuhan mo yatang pagkanta nila. Sino ba yung nagharana na yan? Ah, Parang ano arang! Ah! Parang ngungo. Ang muna ka diyang pintasan! Kahit di pinabigyan! Ah! Ang importante! Ay masaya ka! Dahil nakagaling kang kumakanta! Kasabay ang gitara! Naalala ko tuloy! Hinarana ko noon ang iyong siulig! Yung sinagot ako! Nakipagkasintahan kami! Napag-usapan namin ang aming papagkasal! Pero! Pinikon ako ng inay mo! Labis akong nasaktan doon! Halos magpakamatay na ako! Pero tiniis ko! Nangalan ng sakit ng kaluban ko! Hanggang ipinganak ka ng nanay mo! Kaya bilindanak! Ha? Kung sino man niyang nag-aaral sa'yo! Sagutin mo na kagad! At magpakasal na kayo! Itay! Kap, kumusta na ang pakiramdam mo? Kwan, may na pang katawan ko, Veronica. Ha? Pero kapag nakikita kita, lumalakas na ka. Kaya huwag mo na sana akong iiwanan. Oo. Dito ka lang lagi sa tabi ko, Pero ang inaalala ko, baka dumating kasi si Aling Punyang. Aawayin na naman ako noon. At pagbibintakan akong nakikikabit ako sa'yo. Kaya aalis na ako, Kap, ha? Ano? Iiwan mo ka. Oo. Umalis ka. Baka hindi na ako sisikatan ng araw bukas. Mamamatay na ka. Huwag naman, Kap. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung mamamatay ka, makikipagrelasyon ako kay Kagawa Dasyong. Sige ka. Huwag, Veronica. Huwag. Dahil kung gagawin mo yan, pati kaluluwa ko mamamatay na rin. Kung ayaw mo ako makipagrelasyon sa iba, pilitin mong wag mamatay, ha? Kundi talagang gagawin ko ang sinabi ko. Kap, may tricycle na dumating. Baka si Aling Punyang na yan. Sige, alis na ako. Ay, Kapitan! Kapitan! Ikaw pala, Breng. Bakit na naman? Naku, Kap. Naku, galing ako sa tindahan ni Aling Ichang. Napadaan ako sa likod ng bahay ni Mang Kanot at narinig ko ang pinag-uusapan nila. Anong narinig mo, Ambreng? Ano yan? Ay, Kap, sabi nila, talagang inutil ka raw na kapitan. Ugod-ugod ka na raw at wala ka ng kakayahang maglingkod sa barangay. Sinisiraan ka ni Mang Kanor, kapitan. Yung walang iyang Kanor na yan. Makikita na nga Kap! Kap! Anong nangyari sa'yo, Kap? Kapitan! Naku, Ambring! Inatake na naman si Kapitan! Alam mo nang may sakit siya sa puso! Binigla mo naman! Kung may masamang mangyayari sa kanya, kasalanan mo! Buisit ka, Ambreng. Ano pang ginagawa ba? Buhatin mo ako at isakay mo ako sa tricycle ni Nole. Isugod niyo ako sa ospital.
iyan ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon, Melinda. Alam mo, unang tingin pa lang sa'yo ni Pari Adong nakaramdam na siya ng pag-ibig sa'yo. Matagal na silang hiwalay ng kanyang gulang asawa dahil sumama siya sa isang gwardya. Kaya panahon naman siguro para mag-asawa na uli siya. Alam mo, Kagawad Adong, pareho lang pala tayong may masaklap na pinagdaanan sa pag-ibig eh. Hindi ko rin makalimutan ang nangyari sa amin ni Ramil noon. Napag-usapan namin ang aming pagpapakasal nang sipikutin ni Verna. Matagal na naghilom ang aking sugatang puso. Kung ganun na, Melinda, malayan na tayo sa isa't isa. Kakalimutan na natin ang ating nakaraan at magsisimula tayo sa bagong pag-ibig. Oo, sige. Tinatanggap ko na ang pag-ibig mo. Nako, ganun ba, Melinda? Pakiramdam ko ako ang pinakamaligayang lalaki sa balat ng baboy. Ay, sa balat ng mundo. Kaya gusto ko sanang magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Hindi ako makakapayag dyan! Tutol ako dyan! Bunjing, ikaw? Matututulan pa kaya ni Bunjing ang plano nila Melinda at Kagawad Adong? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalabuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!